Hello mga Zay! Maganda nga ba dito sa Taiwan? Sa bidyong ito nga ay pag-uusapan natin kung maganda nga ba dito sa Taiwan. Dahil madami ang nagtatanong kung maganda nga ba daw dito sa Taiwan, sasagutin natin yan ngayon. At dahil wala ngang pasok ang mga person, gagala nga kami ngayon, mamimili nga kami ngayon ng pangbagahe. 3-1 nga pala yung pasok namin dito. 3 araw na papasok at 1 araw na rest day. Tapos 3 araw ulit papasok, ganun lang, 1 araw lang yung pahinga. Kaya minsan nakakatamad ng umalis ng bahay. Mas gusto mo na lang matulog kaysa gumala. At yun nga pala yung dorm namin. Pupunta nga kami ngayon doon sa kalsada. Magbabas nga lang kami ngayon. Mas tipid kasi pag nagbas ka kaysa mag-taxi. Dati nga hindi ako nagbabas, natatakot kasi ako baka maligaw ako kung saan ako makarating. Wala pa naman akong alam dito sa Taiwan. Sobrang tipid kasi talaga pag nagbabas ka. Yung isang taxi nga ay 150 samantalang yung bus ay 15 lang. Nakakatuwa nga dito sa Taiwan, may mga designated area lang na pwede kang sumakay at pwede kang bumaba. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang papara kung saan-saan. At sobrang tagal nga ng bus, medyo dumami na nga ang tao at habang naghihintay nga kami ng bus, yan si Kumari ay nag-a-add to cart at dumating na nga ang bus namin, sasakay na nga kami ngayon. At yan, pila-pila lang, bawal magtulakan. Tawang-tawa nga aring kasama ko at baka daw ako'y maiwan ng bus sa kakablog ko. Ito nga yung yoyo card, gagamitin kong pang-tap dito sa bus. Pwede ka nga rin mag-cash pag wala kang yoyo card. Pero dahil meron ako, yan na lang ang gagamitin ko. May nakita pa nga akong upuan dito sa tabi ni nanay. Pero dahil medyo malaki tayo, ayan, struggle lang person. Pero pinagsiksikan ko yung sarili ko. Minsan kasi kailangan may pagsiksikan yung sarili mo. Huwag nang sa maling tao at ikay masasaktan lang. Charo! Nung isang araw nga, madaming nagtatanong sa akin, maganda ba daw dito sa Taiwan? Ang sagot ko nga doon ay maganda talaga dito sa Taiwan kasing ganda ko, Charis. Madami yung magaganda dito sa Taiwan bukod sa mga tao. Maganda din yung mga lugar nila, ang daming pasyalat. Nung bago pa nga lang kami dito, mahilig talaga kaming gumala. Nung bago nga kami dito, panay ang gala namin. Pero ngayon, ang tagala namin dito, nakakatamad ng gumala. Wala din naman kasi kaming panggala. Kaya kung gumagala kami ay dito na lang sa tabi-tabi, hindi na kailangang gumastos ng malaki. Isa din sa mga nagustuhan ko dito sa Taiwan ay sobrang disiplinado ng mga tao dito. At sobrang linis din ng paligid nila. Kahit nga walang basurahan dito sa mga kalsada, wala kang makikitang basurang nagkakalat. At yan nga yung pakalat-kalat na bata yan, pakalat-kalat yan. Mag-6 na taon na nga kami dito sa Taiwan, 3 taon nga lang pala yung kontrata namin dito. Nag-rehired na nga kami dito kaya mag-6 na taon na kami dito. Kami nga yung magkakasama, magkakabatch kami niyan. Sabay-sabay din kaming uuwi ng Pinas. Hindi na nga kami na-rehired, nananawa na daw kasi yung company namin sa pagmumukha namin. Puro ganda lang naman daw yung ambag namin sa kampanya nila. Charis! Bago nga kami mamili, kakain muna daw kami. Hindi na nga ako kumain kaninang umaga kasi prepare ko talaga yung tiyan ko para madami akong makain. Diyan nga pala kami mamimili sa kulay orange. At naglalakad na kami ngayon papunta sa aming kakainan. Ang layo na nga ng nalakad namin. Bago dumating sa kainan ay gutom na, mamamayat ako nito. After 25 years nga ay nakarating din kami sa aming kakainan. Naku, paniguradong madami na naman tayo makakain ito. Ang datingan namin ay sarado pa pala, 11 pa nga ang bukas niya, 10:30 pa lang, may 30 minutes pa kaming maghihintay. At umupo na nga yung kasama ko, nauntog pa nga, kaulaga naman ang dinding na iyon. Ay, tinanong ko nga siya kung masakit, sabi niya hindi daw masyado, mas masakit pa daw pag pinagpalit ka sa iba. Ay agoy, masakit nga yun. Ito nga yung mga pagkain nila dito. Hotpot nga pala kami kakain. May barbecue din with hotpot. Pero hotpot lang yung kakainin namin. At habang nag-iintay nga kami, naiinip na ako. Kaya niyaya ko silang mag-tiktok.
At ayan nga, for the TikTok na yung mga version. Sabi nga nitong kasama ko ay masyado daw akong malaki. Ang sikip nga araw, hindi kami magkasya. Kabastas talaga ng bunganga no kasama kong ito ay. Kaya palipat-lipat kami ng pwesto at hindi kami magkaigi. Hay naku, 100 times ata kami dyan kakaulit-ulit ay hindi pa rin makuha. Kami pa nga lang pala yung tao dito kaya hindi kami nahiya kahit pinagtitinginan kami ng mga tao. Hindi naman kami kilala dito. At finally, nagbukas na nga itong kakainan namin. Kami pa nga lang yung nauna dito bukod sa 2 Pinay na nakasabay namin. Padami kasi talagang kumakain dito bukod sa mura pa ay sobrang sarap ng pagkain nila dito. Kaya sulit talaga yung ibabayad mo. At pipili na nga kami ngayon ng o-order namin. Pero naman siyang English na nakasulat kaya maiintindihan mo. Ilalagay mo lang yung table number nyo at chechikan mo yung gusto mong orderin. At pumili na nga kami ng gusto naming orderin. Ayan, chinikan ko na nga. Original hotpot nga lang yung in-order ko. Meron din silang mga seafood, beef, pork, chicken. Depende kung ano yung gusto mo sa buhay. Ayan, chinikan ko na nga. At meron din nga pala silang mga side dish. Pwede kang mag-additional. Pero syempre, dagdag bayatin yun. Dahil wala nga kaming pera, yun na lang yung in-order namin. At syempre, bago ang lahat, bayad-bayad muna. Wala naman akong panglibre. Oy, kay KB nga aray. Tinanong ko nga rin kasama kung may dala siyang ID at ipapakita namin. May discount kasi pag may dala kang company ID. Kaya lang wala naman din silang dala kaya sabi ko okay lang, sayang naman yun. Sobrang namiss ko nga talagang kumain dito. Ang tagal ko na kasing hindi nakakakain dito. Dito nga kami palaging kumakain ng ex-boyfriend ko. Uy, sana oy, ex-boyfriend. Ex-boyfriend ko na nga siya kasi asawa ko na ngayon. Ay, sana all may asawa. Ako na nga daw yung magbayad dun sa counter. Ayan na, medyo kinakabahan na nga ako sa part na yan, Charis. Dati nga takot na takot akong mag-order. Baka kausapin ako, hindi ko naman maintindihan. Pero sa tagal ko na nga dito, syempre alam ko na nga yun ang isasagot ko. How lang nga ako ng how kahit wala naman akong naintindihan. Ang how nga pala dito ay ibig sabihin ay okay. Minsan nga, dami-dami pa nilang sinasabi pero wala naman akong naiintindihan. Kaya sumasagot na lang ako ng how para syempre matapos na ang usapan. Pero madalas naman nag-i-English yung mga cashier dito. Kaya lang minsan kahit nag-i-English sila, hindi mo pa rin maintindihan yung salita nila. Iba din kasi sila pag nagsasalita, hindi masyadong clear. Kaya dapat pakikinggan mo talaga ng maayos yung sinasabi nila para maintindihan mo sila. At yan, tapos na nga akong magbayad. Pinigyan nga kami nitong maliit na lagayan para lalagyan ng kanin. 160 NT nga pala bawat isa yung binayaran namin at dun sa 160 na yon may kasama na siyang only rice, only ice cream, only popcorn at only drinks. O diba super sulit talaga ng binayaran mo dito. At syempre sasandok na hapon itong kanin. Ako na nga raw yung sumandok at sanay naman daw ako sa kusina at kaya yan sinandokan ko na sila. Unti nga lang daw yung isandok ko sa isa at yung isa naman daw ay siksikin ko. At yung akin naman, syempre alam nyo na yun, oy alam nyo namang diet ako kasi tingnan nyo naman sa katawan ko, hindi naman halatang nagda-diet ako, diba? Konti nga lang yung sinandok ko para sa akin. Para syempre hindi halatang matakaw tayo pero yung totoo nakadalawang balik ako ng kahanin dyan. Tignan nyo ay, hindi naman halatang sanay na sanay akong sumandok ng kanin, diba? May mga sausawan nga rin sila dito, may mga panglagay din sila pampalasa sa hotpot nyo. Pero hindi na kami kumuha dahil may dala kaming sinigang. Masarap nga siya pag nilagyan nyo ng sinigang. Kasi para ka na rin nagluto ng sinigang sa hotpot. At yan, kukuha nga muna ako dito ng mga chopstick at sandok. Tatlo nga yung kinuha ko na nga rin sila. Dumating na nga itong in-order namin. Siyempre, nilagyan na kaagad namin ng sinigang para mas masarap siya. Ito nga yung in-order namin na original hotpot, 160 NT at ito naman kay Manang ay 170. Seafood kasi yung kanya kaya may additional 10 NT. Pero parang same lang din naman sila. Masarap din naman sila pareho.
Medyo inaantok na nga ako dyan, pero mas nangingibabaw talaga yung gutom ko, kaya excited na nga akong kumain. At yan, nilikyan ko na nga ng sinigang yung akin para magkalasa na siya. Wala kasi siyang lasa. Wala pa kasing lasa yan. Ikaw maglalagay ng gusto mong pampalasa. Ikaw magde-decide kung ano yung gusto mo sa buhay. Kung anong gusto mong maging lasa ng iyong kakainin. Kung gusto mo ang maasim or baanghang. Depende kung ano yung trip mo sa buhay. At syempre, titikman na nga natin yung ating tinimplahang sinigang. At yan, napadami pa nga ata yung lagay ko dyan ng sinigang sa akin. Kaya asim natural talaga siya, napapakindat ka sa asim. Pero mas bet ko naman talaga yung medyo mapapakindat ka sa asim pag tinikman mo siya. Nyo ba, nung una kong dating dito, hindi ako kumakain ng mga pagkain nila. Lalo na dun sa company, sa Pientang. Kasi hindi ko talaga makain yung mga pagkain nila dun. Pero tignan nyo naman, halata naman sa katawan ko, diba? Hindi pa rin naman ako kumakain ng mga pagkain nila. Charis! Kung tatanungin niyo ako kung ano yung masasabi ko sa pagkain nila dito, ay masasarap talaga yung mga pagkain nila dito. Kitang-kita naman ang ebidensya sa katawan ko, diba? Medyo lumalaki na nga tayo eh. Pero kung medyo pihikan ka nga sa pagkain ay talagang mamamayat ka dito. Ako nung una medyo hindi ako kumakain pero nung tumagal na nga ako dito kinakain ko na lahat. Basta kayang kainin ay kinakain ko. Mag-iinarte pa ba tayo ay hindi naman tayo maganda. Ayan nga kumukuha na ako ng ice cream. Unleash scoop nga pala dyan hanggang sa umubo-ubo ka. Tinamihan ko nga yung kuha ng sa akin. Talagang pinuno ko talaga yung baso. At pumalik pa nga ako dyan, nakadalawang baso nga ako. Hindi naman halatang matakaw ako sa ice cream. Kahit na inuubo na ako ay panay ang ice cream ko pa rin. Kinuha ko na nga rin pala yung mga kasama ko. Ako na nga raw yung sumandok sa kanila. At sanay na sanay talaga akong sumandok. Sobrang hilig ko talaga sa ice cream. Minsan nga pag mainit ang ulo ko, kumakain na ako ng ice cream at yun nagiging okay na ako. Kaya alam niyo na pag mainit ang ulo ko, bigyan niya lang ako ng ice cream. Yung malaki yung mga isang galon, ay okay na talaga ako dun. Kumain na nga lang kami ng ice cream at aalis na nga rin kami. Pupunta na nga kami sa grocery at mamimili na nga kami. At yan, dito na nga kami ngayon. Medyo nahihilo na nga ako sa antok dito. Inaantok na kasi ako. Busog kasi kaya yan. Antok na ako dyan. Medyo nahihilo na ako. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta dito. Kung ano yung uunahin kong bilhin. Galing pa kasi akong pasok kagabi. Lagi kasi kaming panggabi. Hindi kami nagpapang-umaga. 6 years na nga kaming panggabi. Kaya medyo bangag na. Halata naman ay para na akong zombidiga. Mamimili nga lang kami ng kaunti dito, pambagahe lang. At uuwi na nga kami next year, hindi ko nga alam kung anong bibilhin ko. Sa dami nga ng pagpipilian dito ay wala naman tayong madaming tambili. Gagamitin ko nga lang pala yung coupon na bigay ng company namin. Siyempre, sayang din yon. Itutoy ko nga pala muna kayo dito sa loob ng grocery. Kompleto nga sila dito, may mga tinapay, may prutas, may gulay. At yan may plato pa, may chopstick, kompleto talaga sila dito. Ayan, may bakery pa yan. At yan kung ano-ano pa. Ayan, tapos na nga kaming mamili, nakapagbayad na rin ako. Inaantay lang namin itong isa naming kasama, nagpabayad na nga siya. Ay tapos na pala, binabalot na nga niya yung mga pinamili namin. Tapos aring si ate, tinan mo nagmamarites pa, tinatanong nga kung tagasan kami eh. Ewan ko kung ano may mga chinichismis niya dyan. At uuwi na nga kami ngayon, sobrang dami nga na aming gibit-bitin.
naghihintay na nga lang kami ng taxi papunta sa dorm namin. Medyo inaantok na talaga ako dyan. Tingnan mo naman yung mukha ko. Ayan lang for today's video. Salamat sa panunood. Bye!